Maganda ang paksa natin ngayon. Sa darating na 27, Miyerkules, Mayo 27, 2026, ay ipagdiriwang natin ang ano ipagdiriwang? Idul Adha. Ang araw na ialay ni Propeta Ibrahim alayhi salam ang kanyang anak na si Ismail alayhi salam. Ibig sabihin ng alay, kinatay. Sariling anak, kinatay. At ito ang paksa natin. Bakit? Bakit taon-taon ay ipinagdiriwang ng mga Muslim ang araw ng pagkatay? Yan ibig sabihin ng Idul Adha, piyesta ng pagkatay. Ipinagdiriwang ang araw ng ialay ni Propeta Ibrahim alayhi salam, ang kanyang anak, nag-iisang anak. Sa panahon na yaon, wala pa si Ishak. Nag-iisang anak na si Ismail. Panahon na yaon. Edad 86. Mantakin mo. Saka siya nagkaanak, 86. Bakit ba ito ginugunita ng 2 billion na mga Muslim? Ito na ngayon ang bilang natin sa buong mundo. 2 bilyones na ipagdiriwang natin sa darating na Miyerkules, Mayo 27, 2026. Ipagdiriwang ng lahat ng Muslim sa buong mundo. Sabay-sabay. Inshallah. Bakit? Ipinagdiriwang taon-taon. Ang tagal na nangyari ito. Ilang thousands of years na ito nangyari. Noon pa. Panahon ni Ibrahim. Wala pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit ito ipinagdiriwang? Ito po ang ating paksa. Bakit nga ba natin ito ipinagdiriwang? Ang alam lang ng mga Muslim, magsusuot ng magagara na damit, pupunta sa lugar na pagdarausan ng sambayang, then magkakatay ng hayop, magkakainan, magkakasayahan, tapos wala na. Yun lang. Yun lang alam ng mga Muslim. Ano ba ang pinakabuod na kailangan malaman natin? Bakit ba kailangan taon-taon ay ipagdiwang ito ay upang ipaala-ala sa atin paulit-ulit, itanim sa ating kamalayan paulit-ulit ang isang napakamahalaga na mensahe. At kung ano ang mensahe na iyan, ito po ang ating papaksain, mga sister. Para po sa mga gusto mapakinggan ang lecture na ito, dalawa kasi ang paraan ng pag-deliver. Khutbah at saka lecture. Kapag khutbah, very emotional ang pag-deliver. Bombastic, rapid fire. Kapag lecture ganito, academic lang. Kalmante lang ang pag-deliver. Kung gusto mong mapakinggan ito sa pag-deliver na bombastic, rapid fire, emotional, khutbah, pakinggan mo. Pumunta ka lang sa YouTube. I-type mo sa YouTube, Islamic Information Services Episode 1. Yan. Khutbah talaga yan. Idul Adha na khutbah yan. Talagang mainit na khutbah. Kung gusto mo naman, lecture lang, parang ganito lang ang pag-deliver or mas kalmante pa rito pagka-deliver.
At sa English. Sa English. Wikang English. Para sa English-speaking audience. I-type mo sa YouTube, Islamic Information Services Episode 2. Itong lecture natin ito ngayon, lecture ko sa inyo mga sister, bukas, inshallah, nasa YouTube to. Kasi ito, recorder ito, voice recorder ito, tape recorder ito. I-upload natin sa YouTube, i-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services Episode 88. Pang 88 ito na episode. Inshallah. Okay? So, kaya natin sa inyo sinasabi yung channel, YouTube channel, para madali inyo hanapin. Ang atin pong YouTube channel, kung hahanapin ninyo, Siyam. Salim Gimba, DWSS, Salim Gimba, DWBL, Elizalde Broadcasting, Salim Gimba, ano pa? Salim Gimba English Edition, Salim Gimba Maranao Edition, lahat ito YouTube channel. Dati-rati, pag nagle-lecture kami sa radyo, nagbabayad kami sa estasyon. Ngayon hindi na, may sarili na kaming channel. Panglima, Salim Gimba Maranao Edition, ano pa? Salim Gimba, ano pa yung isa? Gimba TV, Gimba Channel, Gimba TV, Gimba Channel, ano pa? Hindi ko na maalala. Siyam. Basta pang Siyam ang Islamic Information Services. Inshallah. More than 1,000 ang ating mga lecture, mga khutbah sa YouTube. Video at saka audio. Ang dami-dami. 1,000 plus na. Ang ating naipopost na mga da'wah, humigit na po sa 13,000. So, alhamdulillah, buhay pa tayo, malakas pa, tuloy-tuloy pa ang ating da'wah. Inshallah, nawa, gantimpalan tayo ng Allah. Kaya kapag hanapin mo yung ating YouTube channel, kahit ang i-type mo lang, Salim Gimba, marami ka na makikita. Okay. Sandali lang. Brother, ang yaman-yaman mo na ngayon. Ha? Oo, monetize yan, mga monetize. Malaki ang pera sa YouTube. Kapag ang YouTube mo, halimbawa itong lecture, i-lecture na to. Kapag nakakuha ka ng audience na umabot 10,000 viewers, mayroon kang $100. Kapag 100,000 viewers, mayroon kang $1,000. So, depende kung ilang milyon ang viewers mo. Ang inyo pong paglingkod, ni isa, ni 5, wala akong tinanggap. Hindi ako nag-monetize. Walang monetize sa akin. Kasi kapag may monetize, mayroong patalastas. Minsan ang patalastas ay haram. Eh bakit brother yung mga YouTube mo may mga patalastas? Kasi hindi ko hawak yun. Halimbawa, Salim Gimba, DWBL. Ang may hawak noon, yung stasyon ng DWBL. Silang nag-upload, sila ang nag-monetize. Silang kumikita. O kaya Salim Gimba, Elizalde Broadcasting. Bakit may patalastas, brother? Kasi i-monetize ng Elizalde Broadcasting. Eh, hindi naman ako may-ari ng stasyon. Kaya silang may-ari, silang may control. Bakit itong programa mo, brother, Islamic Information Services, hindi naman ito pag-aari ng TV station, radio station, bakit mayroon pa rin patalastas? Yan ang hindi ko alam. Oo, sinisingit pa rin talaga ng YouTube. Nagtataka ako. Hindi naman ako nag-apply ng monetize. Bakit nilagyan ng patalastas? Hindi natin pag-aari ang YouTube, kaya sila may control. Ibig sabihin mga sister, ni 5 sentimo
Nandiyan si Ma'am Sally, tanungin ninyo, ni 5 sentimo, wala akong tinanggap sa YouTube, kahit minsan. Diyan sa more than 1,000 na lecture, squat, khutbah, video at saka audio. Ni 5, wala. Okay. Balik tayo sa ating lecture. Balik tayo sa history. Balikan natin yung kasaysayan. Paano ba naganap ang pag-aalay? Nanaginip si Propeta Ibrahim alayhi salam na kanyang kinakatay ang kanyang anak. Nanaginip siya. Ang panaginip ng mga propeta ay utos ng Allah. Isa sa kaparaanan ng mga revelasyon ay panaginip. So huwag mong gagayahin si Propeta Ibrahim. Baka nanaginip ka na kinakatay mo ang misis mo, mister mo, or anak mo. Kakatayin mo rin. Hindi ka propeta. Yan ay udyok ni Iblis, Satan. Hindi mo dapat katayin ang anak mo. Ang mga propeta lang ang panaginip galing sa Allah. Nanaginip si Ibrahim na kinakatay ang kanyang anak bilang katibayan. Chapter 37. Verse 102, Quranul Karim. Pwede ninyong isulat. Pwede ninyong isulat para i-double check. Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Malapit-lapit na pagkahulugan. At nang siya, ibig sabihin ng siya, tinutukoy si Ismail. At nang siya ay nasa tamang edad na upang sumama sa kanya, upang sumama kay Ibrahim, tatay niya. Nasa tamang edad na para sumama. Ibig sabihin, naglalakad na. Ibig sabihin, bata na. Nang siya ay nasa tamang edad na upang sumama sa kanya, ay sinabihan niya. Ito yung sinabi na sa anak niya. Pakinggan niyo mabuti ha. Sinabi niya, o aking anak, nakita ko sa aking panaginip na ikaw ay aking kinakatay. Ha? Ibig sabihin, ikaw ay aking iniaalay, offering. Ang word na offering, kinakatay. Ito ang literal na kahulugan. Ikaw ay aking kinakatay. Kung kaya, ano ang nasa isipan mo? Tinanong niya ang anak niya, anong masasabi mo, anak? Anong nasa isipan mo? Kinonsulta niya yung anak niya. Sumagot ito. Sabi nito, sinabi nito, o aking ama, gawin mo yaong ipinag-uutos sa iyo. Insyaallah ay makikita mo ako na isa sa mga as-sabirun. Allahu Akbar. Hindi siya tumutol. Hindi katulad ng kabataan ngayon. Hindi mo maawat sa cellphone. Pagkagising sa umaga, cellphone. Kapag inutusan mo, nagdadabog. Yan ang kabataan ngayon. Mga bastos sa mga magulang bilang impluensya ng social media. Okay. Tinanong niya, anong masasabi mo, anak? Sabi niya, kung ano ang utos sa iyo, gawin mo. Makikita mo ako na mapagsabar, mapagtimpi. Alam ni Propeta Ibrahim alayhi salam na inutusan siya. At dito minsan pa masusubok. Alam niyo si Ibrahim, pagkarami-raming isinubok sa kanya, ang daming pinagdaanan niya, nandoon yung itinapon siya sa apoy. Inilagay muna sa kulungan,
Matapos ikulong yung kulungan, itinapon sa apoy na naglalagablab. Ang daming pagsubok. Nandoon yung iniwanan niya si Hagar sa disyerto, kasamang sanggol. Iba't ibang uri ng pagsubok ang inabot niya, at ang pinakadakila ay katayin mo ang anak mo. Allahu Akbar. Alam ba ninyo kung gaano katagal nagkaroon ng anak si Propeta Ibrahim? Sa edad na 40, wala pa rin anak. Lagi siya nagdudua, nananalangin, magkaroon supling. Edad 50, wala pa rin anak. 60, wala pa rin anak. 70, wala pa rin. 80, wala pa rin. 86, nagkaroon ng anak. 86 ang edad niya. 86 nang siya magkaanak. Allahu Akbar. Tagal yung naghintay. Mahal na mahal niya, nag-iisang anak, panganay na anak niya. Wala pa si Ishak. Pagka mahal na mahal niya ang kanyang anak, at pagkatapos niya magkaroon ng anak, sinabihan siya, katayin mo anak mo. Allahu Akbar. Nakita ninyo? Nakita ninyo? Ano ang pinaka-leksyon? Bakit paulit-ulit natin ito ipinagdiriwang ay para itanim sa puso mo, sister. Para itanim sa puso mo, brother. Na gaano mo man kamahal na mahal ang isang bagay. Gaano mo man kamahal na mahal ang isang tao. Asawa mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, kayamanan mo, anumang mayroon ka sa mundo, gaano mo man kamahal na mahal, ay higit pa rin na ang mamahalin mo, number 1 sa buhay mo, ay ang Panginoong Allah. Ito ang pinakamensahe ng Idul Adha. Ibig sabihin, ang ating anumang mayroon sa mundo, sasakyan, kayamanan, bank accounts, whatever, secondary. Ang first priority, number 1 sa buhay natin, ay dapat ang Panginoong Allah. Iyan ang pinakadinidiinan. Dahil karamihan sa atin, ang number 1 sa atin ay ang ating mga mahal sa buhay. Kayamanan natin, sasakyan natin, kotse natin. Allahu Akbar. At ang Allah, siyang last priority sa buhay. Baligtad. Siya na nagbigay sa iyo ng hangin na nilalanghap mo, iniinom mong tubig, yang mata mo na kumukurap, puso mo na pumipintig, dugo na dumadaloy sa iyong katawan. Ang nagbigay niyan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng karangyaan mo sa mundong ito, ang nagbigay ang Allah. Pagkatapos Allah ang last na priority sa buhay. Ito ang dahilan bakit paulit-ulit matutunan natin, diinan sa ating mga sarili, na the first and most important priority sa buhay natin ay walang iba kundi una sa lahat ang Panginoong Allah. Nagets niyo mga sister? At dito mo makakamit ang totoong tamis ng iman, totoong tamis ng pananampalataya, kapag nagawa mo na ang Allah at ng kanyang sugo ang number 1 sa buhay mo. Dito mo madadama ang tunay na tamis ng iman. Anong hadith? Ang yaong minamahal niya ang Allah at ng kanyang sugo ng higit pa sa sino man. Dinagdagan ng ayah, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ngunit ang mga yaon na nananampalataya, mas higit nilang minamahal ang Allah kaysa sa ano paman. Ito ang tunay na tamis ng iman. Mas mahal mo ang Allah kaysa sa mister mo, kaysa sa anak mo,
kaysa sa kayamanan mo, kaysa sa karir mo. Karamihan sa atin, mas mahal natin ang ating karir kaysa sa Panginoong Allah. Pag sinabi ng boss mo, hindi pwede rito nakahijab, tatalikdan mo ang hijab alang-alang sa trabaho mo. Marami sa atin, mas priority ang karir. Kahit sabihan ka pa na iyan ay haram, 40 days, hindi tanggap ang mga ibada mo, hindi mo pa rin iiwanan ang hanap buhay na haram. Hanap buhay na haram na ipambibili mo ng pagkain, kakainin yung pamilya, makapasok sa inyong katawan, 40 days, 40 nights, lahat ng inyong mga ibada, walang tatanggapin. Alam natin yan. Pero bakit natin ginagawa? Kahit alam natin na haram, ay sapagkat hindi ang Allah ang first priority sa buhay natin. Kaya darating itong 27 Mayo, Eidul Adha, para minsan pa dikdikin sa ating kamalayan na the first priority, ang pinakamahalaga dapat sa atin ay ang Panginoong Allah. Mas mahal po natin ang makamundo. Yan ang totoo. At dahilan dito, mas hinahanap-hanap natin ang laro at aliw kaysa sa ang hanapin natin ay totoong kaligayahan. Ano ba, brother, ang kaibahan ng laro at aliw? Play and amusement sa kaligayahan, happiness. Ano ba ang kaibahan? Okay. Bigyan ko ka ng simpleng halimbawa. Isang lalaki at isang babae, hindi mag-asawa, pumasok sa motel, nagzina, adultery. Ano ang ginawa nila? Play and amusement. Hindi yun kaligayahan. Hindi yun matatawag na happiness. Dahil gaano man kaingat ang ginawa nila na haram na relasyon, nandoon pa rin sa likod ng kanilang budhi yung konsensya, sumbat ng konsensya. Lifetime dala-dala pa rin nila sumbat ng budhi. At hindi yung totoong happiness. Ang tawag ron enjoyment, play and enjoyment, dahil may nakaabang na parusa. Kung hindi dito sa mundo, sa kabilang buhay. Or both. Dito sa mundo at sa kabilang buhay, parusa sa mga gumagawa ng adultery. Ngayon, baguhin natin. Ganon pa rin ang kwarto. Isang babae, isang lalaki, legit, mag-asawa. Pumasok sa silid. The same act. Pareho ang ginawa nila nung naunang dalawa. Ang kanilang ginawa, parehong sexual act. Ngunit itong pangalawang pares, ang kanilang ginawa, totoong kaligayahan dahil nag-enjoy na nga sila, mayroon pa silang paraisong naghihintay. Dahil ang legit na mag-asawa, kapag sila ay nagtalik, gagantimpalaan sila. Katulad ng hindi legit na mag-asawa na pag nagtalik, paparusahan sila. So nakita ninyo ang kaibahan ng play and amusement, laro at aliw, at saka happiness, kaligayahan. Okay. Malimit na gawin natin ay laro at aliw. At anong sinabi ng Allah?
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Chapter 6, verse 32, Quranul Karim. At ang buhay sa mundong ito ay walang iba kundi laro at aliw. Allahu Akbar. Ngunit ang buhay sa kabila ang mas masaya. Kailangan maintindihan mo yan, na huwag kang magpabuyo, magpa-audio sa laro at aliw. Sa mundong ito, ilang minuto lang yun. Ipagpalagay mo 30 minutes, kapalit lifetime. Susumbatan ka ng budhi. At kapag hindi ka pa pinatawad ng Allah, tupo ka sa apoy. At may darating sa iyo na mga biyaya, biglang naputol. Pera na naging bato pa dahilan sa ginawa mo na kasalanan. So hindi yun happiness. Ang tawag ron, play and amusement. Masyado nang abala ang tao sa laro at aliw. At nakakalimutan natin. Mayroong isang bagay na nakakalimutan natin. Abalang-abala ngayon ng mga tao. Pagkagising na pagkagising ni Mrs., pagkagising na pagkagising ni Mr., cellphone kaagad, TikTok kaagad, Marites kaagad, Messenger kaagad. Ubus ng oras. Walang oras magbasa ng Quran. Inaagi na ang mga Quran ninyo sa bahay. Walang oras magbasa ng mga hadith. Inaagi na mga aklat sa bahay. Dahil ang inahawakan lang araw-araw cellphone. Puro laro at aliw. Nawawala ang concentration ng tao at dahilan sa laro at aliw, nakakalimutan mo isang bagay. Isang bagay. Isang napakamahalagang bagay. Nakakalimutan mo na ikaw, ako, tayong lahat mamamatay din. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Chapter 2, verse 156, Quranul Karim. Katotohanan, nanggaling tayo sa Allah, at katotohanan, sa Kanya tayo ay magbabalik. Ito, ilang beses natin ito narinig na ayah. Paulit-ulit, naririnig natin, binibigkas pa natin. Pero naiintindihan mo ba anong ibig sabihin ng ibabalik ka sa iyong Panginoon? Pinaghahandaan mo ba ang pagbabalik mo? Walang naghahanda. Walang pakialaman. Busy-busy si Mrs. Pagdating ni Mr. galing trabaho, gabundok ang hugasan. Siya pang maghugas ng plato. Siya pang maglalaba. Siya pang maglilinis ng mga bata. Siya pang magluluto. Nasaan si Mrs.? Nandun, galit na galit, nakikipag-away sa Facebook. Allahu Akbar, subhanallah. Nangyayari po ito, mga sister. Katotohanan ito. Hindi ito wentong barbero. Ito ay nagaganap. Bising-busy ang bawat isa. Nakakalimutan mo paghandaan ang iyong puntod. Yung butas na maliit. Nakakalimutan mo paghandaan yung butas na maliit. Kung tawagin puntod, ililibing ka riyan. Iiwanan ka riyan. Mag-isa ka lang. Pagpipiestahan ka ng mga bulati. Allahu Akbar, subhanallah. Dahil sa pagkakalimot na ito, ano mga resulta? Number 1, inuubos ng tao ang kanyang panahon sa paghahanap ng kaligayahan na ang kanyang nahahanap ay laro at aliw. Inuubos niya ang kanyang salapi. Tour dito, tour doon, kung saan-saan nakakarating. Inuubos ang kanyang salapi sa paghahanap ng kaligayahan na ang kanya palang nahahanap ay laro at aliw.
Inuubos niya ang kanyang husay at galing, talento sa paghahanap ng akala mo kaligayahan. Yung pala hinahanap mong laro at aliw. Allahu Akbar. Dahilan dito mga sister, ang first priority sa buhay natin ay hindi ang Allah. Yan ang totoo. Hindi po ang Allah ang first priority sa buhay natin. Hindi ang Allah ang pinakamahalaga sa buhay natin. Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay pagnanasa ng ating mga sarili sa makamundo. Pagnanasa, desires. Hindi naman masama magnasa. Bakit? Masama. Built-in yan eh. Kasama mo yan eh. Emotion yan eh. Lahat ng tao mayroong desire. Gusto mong yumaman. Gusto mong maging maganda. Gusto mong maging ganito, ganiri. Lahat ay may desire. Hindi yan mawawala. Ano ang masama? Ang pagnanasa sa mga haram na gawain. Hindi masama na pagnasahan mo ang mister mo. Legit yan eh. Sino ba naman ang walang sexual urge? Lahat tayo may sexual urge. Pati nga hayop mayroon eh. Hindi masama na pagnasahan mo mister mo. Legit, asawa mo. Ang masama, nagpapantasya ka. Ang pinapantasya mo, ibang lalaki. Yan ang haram. Mayroon tayong desire na kailangan sugpuin mo kung ang desire mo ay haram. Dapat ang ating first priority sa buhay ay ang paano makamit. Ito yung struggle natin every day. Ito yung ating pagkikidigma. Paano makamit? Ang ikalulugod ng Allah. Hindi ang pinagdidigmaan natin. Paano makamit? Ang ikalulugod ng mister mo, ng anak mo, ng tatay mo, nanay mo, misis mo, sino man tao. Kung hindi dapat ang pinagsisikapan ng bawat isa, papaano niya, segundo, oras-oras ng kanyang buhay, papaano niya makamit ang ikalulugod ng kanyang Panginoong Allah. Maliwanag? Okay. Iyan ang isa sa kadahilanan. Bakit natin kailangan na ginugunita taon-taon ang araw na ialay ni Propeta Ibrahim alayhi salam ang kanyang anak na si Ismail para turuan ng tao, para itanim sa kamalayan ng tao, para ituro sa isip at puso ng tao na gawin mo ang Allah na number one sa buhay mo. Hindi ang mister mo ang number one sa buhay mo. Hindi ang anak mo ang number one sa buhay mo. Hindi ang kayamanan mo ang number one sa buhay mo. Kung hindi, dapat ang number one sa buhay mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakabuod, pinaka-core, pinaka-mensahe ng Eid al-Adha na ipagdiriwang natin sa darating na Miyerkules. Maliwanag mga sister. Dahil ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga laro at aliw. Yung laro at aliw, ilang segundo lang, ilang minuto lang. Ang tunay na kaligayahan, ibig sabihin ng kaligayahan, walang balik na masama. Walang buwelta na masama. Oo nga, maligaya kayo. Kapiling mo, yung kalaguyo mo, may buwelta naman sa impyerno apoy. Or dito pa lang sa mundo, may buwelta. Ang tinutukoy na kaligayahan, walang buwelta na masama. Totoong kaligayahan. At ang tunay na kaligayahan, matutunan natin. Pagsunod, pagpapasakop, pagtalima sa kalooban ng Allah. Gaano man kahirap gawin mga sister, sanayin mo ang sarili mo
na matutunan mo. Gawin ano ang ikalulugod ng Allah. Halimbawa ngayon, nandito tayo sa loob ng first 10 days ng Dhul Hijjah. Lahat at lahat ng gawin mong kabutihan sa loob ng first 10 days, walang makakapantay na kabutihan sa loob ng isang buong taon. Kahit na mismo jihad, hindi kayang pantayan ng jihad ang gawain mo na kabutihan. Maliban lang sa jihad na martir, namatay yung nag-jihad, yun lang hindi mo kayang pantayan. So, ganito, first 10 days, magbasa ka ng Quran, magpasting ka, magsunnat ka, marami kang magagawa na kabutihan, magsadaka ka, whatever na kabutihan, anuman ang gawin mo na kabutihan sa first 10 days ng Dhul Hijjah, walang kapantay sa lahat at lahat ng gawin mong kabutihan sa loob ng isang buong taon. Ganyan ka-special. Ngunit sa pang-10 na araw, huwag ka magpasting. Kasi yun na ang Idul Adha. Sino magpapasting? Nagkakasayahan ng mundo, tapos ikaw nagmumukmuk gutom. Hanggang pang-9 lang na araw ang pasting mo. Ibig sabihin 26. Kasi ang Idul Adha, 27. So 26, pang-9 na araw ng Dhul Hijjah, ang fasting mo dyan, pagkalaki-laking gantimpala, lahat ng kasalanan mo nagdaan, burado. Lahat ng kasalanan mo darating, 1 taon, burado. 1 taon nagdaan, 1 taon na darating, lahat ng kasalanan mo, burado. Ngunit ang tinutukoy rito na kasalanan, mga sister, ay mga minor, hindi mga major. Dahil ang major na kasalanan, kailangan mo pa rin mag-repent. Kailangan mo pa rin magtawba. Kailangan mo pa rin magbagong buhay. Yan ang kapag mga major sin. Okay. Pagsunod, pagpapasakop sa kalooban ng Allah, iyan po natin matatagpuan ang totoong kaligayahan. Na ibig sabihin, handa mong gugulin. Hindi lang naman ang paggugol, pera eh. Hindi lang pera. Oras, serbisyo, tulong, payo, lahat ito sadaka. Lahat ito gugulin sa landas ng Allah. So, ibig sabihin, handa mong gugulin anumang mayroon ka, either salapi, or panahon, or kakayanan, or anumang mayroon ka, talento, husay, handa mong gugulin ng alang-alang sa Panginoong Allah. Ito po ang pamumuhay na lillah. Ito ang pinakamensahe ng Idul Adha. Lillah, pamumuhay na lillah, anuman ang mayroon ka, kaya mo. Kung kinakailangan ng panahon, magagawa mong bitawan para sa Allah. Handa mong gugulin ng para sa Allah. Kwarta mo, panahon mo, buhay mo, pati na kamatayan. Ganito katindi. Ito ang ibig sabihin ng Allah ang number 1 sa buhay mo. Bilang katibayan, chapter 6, verse 162, patungkol sa ayah na ang iyong mga salat para sa Allah, ang iyong mga pag-aalay para sa Allah, ang iyong buhay para sa Allah, pati na ang kamatayan mo para sa Allah. Basa. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Chapter 6 verse 162, Quranul Karim.
Ito yung isang aya na very, very powerful tungkol sa pamumuhay na lillah, pamumuhay na ikhlas. Malapit-lapit na pagkahulugan. Sabihin mo, sino yung mo? Naka-address ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa partikular. Ngunit naka-address rin sa lahat ng Muslim sa pangkalahatan. Sabihin mo, katotohanan, ang aking mga salat, ang aking mga pag-aalay, offerings, pag-aalay. Yung katayin mo yung manok, alay mo sa Panginoong Allah. Hindi mo kinatay, alay mo sa baliti, alay mo sa nunok, alay sa engkanto. Hindi ganun. Marami sa atin hanggang ngayon, kakatayin niyang manok o kaya baka sa baliti. Alam mo yung baliti? Yung sa Maranao nunok, puno na tinitira na engkanto. So kapag may sakit yung pamilya, membro, hindi gumagaling-galing sa mga doktor, kukuha sila ng hayop, kakatayin sa pangalan ng engkanto. So ang tawag rito offering, ang tawag rito pag-alay, na ikatutupok mo sa apoy. Dahil yan ay Shirkul Akbar, ang pagkatay para lang sa Allah, hindi para sa ninumang nilalang. Okay, basahin natin muli. Sabihin mo, katotohanan, ang aking mga salat, ang aking mga pag-aalay, ang aking buhay, at ang aking kamatayan ay para sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ito po, ito yung verse na patungkol sa everything sa buhay mo para sa Allah. Everything sa buhay mo expendable. Everything sa buhay mo pwedeng gugulin para sa Allah. Ito yung pinakabuod ng pamumuhay na lillah, ikhlas. Pamumuhay na para sa Allah. Balikan natin ang eksena ng pagkatay. Si Propeta Ibrahim alayhi salam at ng kanyang anak na si Ismail, pinuntahan na nila. Pinuntahan ng mag-ama iyong lugar na pagkakatayan. Imaginin mo imaginin mo, mag-ama. Kapag ini-imagine mo yung mag-ama na naglalakad sa disyerto, yung psychology ng ama at saka psychology ng bata, papunta sa isang lugar para iraos ang absolute obedience, submission to the Almighty Allah. Para isagawa ang pinakadakila na pagsamba, para isagawa ang pagkatay. Imaginin mo, isang ama at isang anak, para yung willing to give up. Tatay, willing to give up ang kanyang nag-iisang anak after 86 years of dua, paghingi ng anak, nang bigyan siya ng anak, sa inabi sa kanya, katayin mo anak mo. So isang ama at isang anak para yung willing to give up. Ang anak willing to give up his life. Dalawa sila bilang expression of absolute, total obedience, absolute submission sa utos ng Allah. Ito po ang leksyon na kailangan ng ating panahon. Lubos na pagsunod sa Panginoong Allah. Ito talaga ang malabnaw ang mga Muslim. Surrender, submission to the will of the Almighty Allah. Pagsunod. Sabagat sa panahon natin ngayon, hindi po talaga ang Allah ang sinusunod natin. Yan ang masaklap pero totoo. Hindi ang Panginoong Allah ang sinusunod natin. Ang malimit sinusunod natin, anong napapanood natin sa TikTok. Marami po sa atin dito na ina-idolize ang mga artista. Marami sa atin dito na ang pamumuhay ay panggagaya sa mga artista.
Ginagaya paano magsalita, paano tumawa, paano humalakak, paano maglakad, paano magsalita ang artista. Hindi po ang ginagaya yung buhay ng mga propeta. Hindi ang ginagawang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagaya ng ibang mga Muslim, maraming Muslim, na impluwensya ng social media, ang ginagaya nila artista, sikat, celebrity. Paano nga naman? Wala kang pinanood kung hindi buhay artista. Wala kang panahon magbasa tungkol sa buhay ni talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kang panahon para basahin mo ang mga dakilan na kababaihan sa Islam. Ang dami ng pinakadakilan na kababaihan sa Islam. Sa larangan ng pagiging asawa, sa larangan ng digmaan, sa larangan ng pagtuturo, sa larangan ng pagbabasa ng Quran, sa larangan ng pagsamba. Napakarami ng mga dakilang kababaihan sa Islam na kailangan ninyo matutunan. Ngunit paano mo matutunan? Ang umaga palang TikTok, tanghali TikTok, hapon TikTok, gabi TikTok, kinabukasan TikTok uli, isang buong linggo TikTok, isang buong buwan TikTok, dumana lang isang taon TikTok. Anong laman ng utak mo? TikTok. Subhanallah. Ibig sabihin, pamumuhay na nililinlang, pamumuhay na dinadaya, nililinlang ng mundong ito. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, chapter 3, verse 185, Quranul Karim. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pandilinlang ng aliw. Pandilinlang ng aliw. So therefore, mga sister, itong darating na Miyerkules, Eidul Adha, alam kong may programa kayo dito. Mayroon kayong mga gagawin dito na aktibidades, programa, bilang pagdiriwang. Ano man ang programa na inyong gawin, wag mong kakalimutan ng pinakadiwa ng piyesta na iyan ay gawing hinog sa puso mo ang kamalayan, lagi-lagi, na walang number one sa buhay mo kundi ang Panginoong Allah. Ito ang dapat laman ng ating kamalayan araw at gabi. Ito po ang gamot sa buhay na pagkaligaw. Okay, balikan natin minsan pa. Eksena ng pagkatay. Pinaplasbak natin. At pinahiga na ni Ibrahim si Ismail. Ibig sabihin, hindi siya nambablap. Hindi siya nagbibiro. Hawak-hawak na yung punyal, patalim, kutsilyo. Talagang patatagasin na niya ang dugo ng kanyang anak. Pinahiga na niya. Ituturok na niya ang punyal sa lalamunan ng kanyang anak. Imagine mo yung eksena. Ganun katindi na eksena. Kapag ini-imagine mo si Ibrahim, Allahu Akbar, Subhanallah. Sisimulan na niya ang taimtim na pag-aalay. Pag-aalay sa paraan ng pagkatay. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, chapter 37, verse 103, Quranul Karim. At nang pareho nilang maisuko, surrender, mag-ama, pareho nilang maisuko. Ibig sabihin, maisuko sa kalooban ng Allah. At nang pareho nilang maisuko sa kalooban ng Allah ang kanilang mga sarili, at pinahiga na niya ito. So pinahiga na niya si Ismail. Kakatay na niya. Isipin mo, ama na handang isuko ang minamahal na anak only to please the Almighty Allah, at hindi kinailangan ni Ismail na talian. Alam niya, nakakatayin siya. Hindi na kinailangan talian pa. Alam niya nakakatayin siya at hindi siya tumutol
At ito ang talagang napakalaki na pagsubok. Isang napakabigat na pagsubok na mismo sa Quran ay nasabi, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Chapter 37, verse 106. Katotohanan, iyan ay talagang isang malinaw na pagsubok. Mag-ama na masunurin sa Panginoong Allah na kailangang may tanim sa kamalan ng sambayanan. Ito ang isang mensahe, mga sister. Malimit makita natin. Lahat tayo. Minsan yung magulang masunurin sa Allah. Yung mga anak masuwayin sa Allah. Minsan naman ang mga anak masunurin sa Allah. Ang magulang ang pasaway. Ayaw sumunod sa Allah. Minsan naman mag-asawa, si lalaki masunurin sa Allah, si Mrs. pasaway. Masuwayin sa Allah. Minsan naman, si Mrs. masunurin sa Allah at si Mr. ayaw magsambayang, ayaw magsala. Allahu Akbar. Alam ba ninyo? Ang isang babae na nagsasala 5 times a day at ang kanyang mister ayaw magsala, may karapatan si babae. Mayroon siyang legal grounds na hingiin sa Sharia court na hiwalayan niya ang kanyang mister na ayaw magsala, ayaw magsambayan. Marami sa atin dito ang ganyan ang kaso. Masunurin sa Allah si Mrs. Masuwayin si Mr. Masunurin sa Allah si Mr. Masuwayin si Mrs. Palasamba si tatay, palasamba si nanay, pero ang mga anak ayaw magsambayang. Ano ang hukom ng Islam? Isingit natin. Hukom ng Fatawa Islamiyah. Sheikh bin Baz, yumaong dating Grand Mufti ng Saudi Arabia. Sabi niya sa kanyang fatwa, pilitin mo silang magsala, mga anak mo o pamilya mo. Kapag ayaw magsala, palayasin mo sila. Kung ayaw nila maglayas at ayaw magsala, ikaw ang lumayas. Mga ibang bahay, ikaw na tatay or nanay, na lahat ng ginawa mo para papagsalahin mo anak mo. Ganyan katindi, ganyan kabigat. Ngayon, balikan natin paksa. Dapat maintindihan natin paano magkaisa ang pamilya. Masambahin si tatay, masambahin si nanay, masambahin si kuya, masambahin si ate, masambahin si bunso. Yan ang mensahe ng Idul Adha. Ama at anak nagtutulungan. Ama at anak nagkakaisa. Ina at anak nagkakaisa. Ama at misis nagkakaisa, nagtutulungan sa pamumuhay na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ang isa sa utos, pinakamahalagang utos ng Allah. Matapos niyang sabihin, yung pinakadakila sa lahat ng utos. Ano bang pinakadakila sa lahat ng utos? Wala kayong sasambahin maliban sa Allah. Matapos na kanyang sabihin na wala kayong sasambahin maliban sa Allah, idinugtong niya, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Chapter 17, verse 23, Quranul Karim.
ang iyong Panginoon ay nag-uutos na wala kayong sasambahin maliban sa Kanya at maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Matapos ipag-utos ng Allah ang pinaka-importante sa lahat ng kautusan, idinugtong niya maging masunurin sa mga magulang. Ito ang isang mensahe ng Idul Adha. Papaano ang mga anak magiging masunurin sa mga magulang? Sa panahon natin ngayon, pagkarami-rami, ang mga anak na dinudurog nila ang puso ng kanilang mga magulang. Nung maliliit pa sila, lahat ginagawa ng magulang pag-alalay. Ngayong malalaki na sila, Allahu Akbar, Subhanallah, wala na silang pakialam kung mamatay sa gutom ang kanilang mga magulang. Yung binasa natin na aya, nagpapatunay na major, mortal na kasalanan ang paglabag sa magulang. Kaya't mga sister, sino man sa atin ang mayroon pang magulang, paglingkuran ang magulang, kahit hindi Muslim, para sa mga balik Islam, ay lalo na kung Muslim. Kahit na hindi Muslim ang magulang mo, paglingkuran mo. Huwag mo lang gawin yung ipapagawa sa'yo na shirk. Sambahin yung kanang sinasamba. Huwag mo lang gawin yun. Ano mang ipapagawa sa'yo na huwag lang yung shirk, huwag lang kufur. Pagbigyan mo yung nanay mo, tatay mo. Paglingkuran mo, nanay mo, tatay mo. Ipamalas mo sa kanila, gaano sila kahalaga sa'yo. Balikan natin. Last na lang. Eksena ng pagkatay. Eto na. Eto na. Tuturok na, ituturok na niyang punyal. Tutuhanan na talaga. Padadanakin na niyang dugo ng kanyang anak. Nang marinig ang salita ng Allah. Ganun katindi. Sa dinami-rami ng pagsubok na inabot ni Ibrahim alayhis salam, ito yung pinakamatindi sa lahat. Kakatay na niyang anak niya, narinig ang boses, salita ng Allah. Falamma aslama watallahu liljabin wanadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Chapter 37 verses 103 hanggang 105. At nang pareho nilang maisuko sa kalooban ng Allah ang kanilang mga sarili at pinahigaan niya ito, tinawagan namin siya, O Ibrahim, na isakatuparan mo na ang panaginip, katotohanan sa ganyan namin ginagantimpalaan ang muhsinun. Isang iglap, pinalitan ng mga malaika si Ismail ng tupa. Alam niyo ng mga malaika, mabilis pa sa liwanag, faster than light. Napakabilis nila, galing sila sa liwanag. Isang iglap, napalitan nila si Ismail ng tupa, at ang nakatay mismo ni Ibrahim ay tupa. Ganun siya kaseryoso. Kinatay talaga ni anak niya. Pero ang nakatay niya tupa. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ Chapter 37 verse 107. At siya ay tinubos namin ng isang dakilang alay. Ibig sabihin tupa. At minsan pa mga sister, minsan pa ay napatunayan ni Propeta Ibrahim, maging si Propeta Ismail, minsan pa ay napatunayan nila na Allah ang number one sa buhay nila. Allah ang first priority. Pinakamahalaga sa buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. First priority sa buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ang pamumuhay mo, sister, Allah ang number one, natutunaw ang kasamaan, natutunaw ang inggit, natutunaw ang selos,
natutunaw ang masasamang plano, natutunaw ang masasamang ugali. Kapag ang Allah ang number one sa buhay mo, iniisip mo para parati, lagi-lagi, ang magiging kahinatnan mo sa kabilang buhay, ang Panginoong Allah. Mga sister, therefore, ito po ang solusyon sa lahat ng problema natin sa buhay sa mundo ito. Ito ang solusyon. Matutunan natin na mamuhay na Allah ang number one. Hindi ang trabaho mo ang number one sa buhay mo, Allah ang number one. Hindi ang mister mo ang number one sa buhay mo, Allah ang number one. Hindi ang anak mo ang number one sa buhay mo, Allah ang number one. Hindi ang karir mo, hindi ang sasakyan mo, hindi ang anumang mayroon ka, kundi ang tangi, pinakapangunahin, pinaka-importante, first priority sa buhay mo ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Bilang conclusion, apat ang punto na ating natutunan dito. Unang punto sa lecture na ito, para sa mga hindi ganong nakapakinig, bukas po i-upload natin ito sa YouTube, itong lecture na ito. Pwede ninyo mapakinggan muli at ipang-share. I-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services Episode 88. Itong lecture na ito. Itong mismong lecture na ito, insyaAllah. Ngunit kung ang gusto mo, ganito pa rin topic, ito pa rin topic na ito, ngunit maanghang ang pagka-deliver. Hindi katulad nito na lecture. Ang format ng pag-deliver dito is lecture mode. Kung ang gusto mo, yung sermon, khutbah mode, bombastic, rapid fire, pasigaw talaga, ang pakinggan ninyo, Islamic Information Services Episode 1. Number 1 na episode, ito. Ang pamagat ng lecture ay Allah ang number 1. Nakita mo. Ngayon, kung gusto mo naman ng English, lalo na kung ang mga husband ninyo ay English speaking, hindi marunong managalog, para sa mga sister na foreigner ang asawa, i-type lang niyo sa YouTube, Islamic Information Services Episode 2, English edition, inshallah. Okay. Ano ang apat na mahalagang punto na tutunan natin? Number 1, palaguin natin. I-promote natin, palaguin natin sa ating mga sarili ang pagkakaroon ng strong sense of sacrifice para sa Allah. Na kung kinakailangan gawin, ay handa mong ibigay anumang mayroon ka, alang-alang sa Panginoong Allah. Pamumuhay na lillah, hindi pamumuhay na pansarili. Number 2, palaguin natin sa ating mga sarili ang tutuhanan na pagsunod, tutuhanan na pagpapasako, tutuhanan na submission, surrender sa kalooban ng Allah. Number 3, huwag tayong manghinayang na gastusin anumang mayroon tayo basta para sa Allah. Ibig sabihin, hindi dapat maging sagabal ang yaman mo sa paglilingkod mo sa Panginoong Allah. Hindi dapat maging sagabal ang posisyon mo. Hindi dapat maging sagabal ang anumang mayroon ka. Hindi dapat maging sagabal ang anumang status mo sa buhay
sa paglilingkod mo sa Panginoong Allah. Meron kasing iba, kapag mataas na ang tungkulin, umabot na sa director, commissioner, o kung ano-ano pa, na pwesto, parang ikinahihiya na ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit na maging presidente ka pa ng Pilipinas, anuman ang status mo sa buhay, huwag mong kalilimutan na iyan ay galing sa iyong Panginoon. Binigay sa iyo. Sasabihin mo, bro, galing sa talino ko yan. Matalino ako eh. Bartap na sir ako eh. Galing-galing ko, kaya nakuha ko yan. Saan galing yung talino? Sa brain. Alam niyo yung brain, yan ang nagpo-produce ng mind force. Saan galing ang brain mo? Sa Panginoon. So therefore, ang iyong brilliance galing sa iyong Panginoon na dapat mo lang paglingkuran. Number 4, gamitin mo ang yaman mo, panahon mo, kayamanan mo, oras mo, anumang mayroon ka, status mo, gamitin mo, hindi para maimpyerno. Gamitin mo para matubos mo ang sarili mo sa impyerno at ikaw ay maparaiso. Huwag mong hahayaan na anumang mayroon ka, makasangkapan mo sa pagpunta sa impyernong apoy. Dapat pagsumikapan ng bawat isa sa atin, bawat segundo, bawat serbisyo, bawat galaw mo, bawat sentimo ng pera mo, bawat lakas mo, magugol sa gawain upang ikaw mahango mo, matubos mo ang sarili mo sa impyernong apoy at makamit mo ang pangako ng Allah na paraiso. Hanggang dito na lamang mga sister.